hanggang sa kamatayan niya, Magnanakaw hindi din. maganda sa kanya. Oho. Kaya yun lang ang pakiusap ko na sana tumahimik na lamang muna kayo Hiyay ka. itong nangyaring ito sariwang-sariwa pa sa amin. Yeah. No? Marami. Nakatanggap pa kami ng bashing. Ang next daw si Abante na. Naku, huwag naman siya. Magandang araw mga kababayan. Naku po, iyakin din pala itong si Bini Abante. At ngayon, nagmamakaawa at nanlilimos ng respeto sa taong nambabati ko sa kanila at tila ba natutuwa pa sa pagkamatay ng isang buaya, protektor ng adik at sindikato na nasa gobyerno, itong si Congressman ako. Sino ba naman kasi yung malungkot kung saan ay nawala ang isang kasama nilang protektor ng sindikato, adik, at magnanakaw. Mukhang ito nga po kasabwat din sa anomalya ng flood control. Itong si Congressman ako. Baka hindi pa nakarating kay ako. Kaya nga naman natuwa ang tao kasi kahit paano, nabawasan na yung magnanakaw sa gobyerno. Sana po yung papalit sa kanya, hindi na magnanakaw. Ngayon, nanlilimos po si Bini Abante ng pagrespeto at hindi na daw dapat magsalita ng hindi magaganda sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Tandaan natin mga kababayan, itong kanyang kaibigan na ito ay obvious na pinoprotektahan nila ang gobyerno na wala namang ginagawa kundi pahirap lang sa taong bayan. Sinisira nila si Vice President Sara, si Tatay Digong, na tunay po na nagtatrabaho at naglingkod para sa ating bansa. At pinoprotektahan pa si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, na sila po yung utak sa kasindikatuhan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Mga kabayan, hindi pala kaya ni Bini Abante yung pressure kapag sinugod na po siya ng sa mga tao doon sa kanyang comment section. Totoo naman kasi ang pinagsasabi. At baka ikaw na nga ang susunod, Bini Abante. Kung ako naman, hindi ko talaga babawiin ang sinabi ko, nabuti nga na nangyari ito sa kanila. At ako nga, sabi ko, sana maubos na lang sila at sana matupad yung wish nitong si Miss Cara David na maubos na ang mga magnanakaw sa ating bansa. Sinabi ni BP Sara na ang gaba ay dili magsaba. Anyway, mga kababayan po natin, kaugnay dyan, ito, okay? Panoorin natin itong interview ni Bini Abante. Pero bago yan, panoorin muna natin at pakinggan itong pag-deny nitong si DILG Remulla na nagbisita po si Vice President Sara para kay Madriaga. So inamin nitong si John Vic Remulla na sinungaling itong si Madriaga, sinungaling itong abogado ni Madriaga at mukhang sila na po ang nagsusunugan ng kanilang script. Dahil hindi po pinaboran ni John Vic Remulla pala yung script ng mga dilawan sa kanilang pasabog na si Madriaga daw po ay personal na aide ni Vice President Sara. At bumisita daw doon sa kulungan. Hindi naman pala siya ang binisita. Kundi ang binisita ay si Teves pala ang binisita ni Vice President Sara. At yung tunay na nagbisita kay Madriaga ay itong si Dilima. Naku, sunog na naman. Kaya nga sinasabi ko, yung scriptwriter kasi, director nitong script na ito, mukhang si Trililing. At ang producer, mukhang ang gobyernong bangag ang producer sa kadramahan na ito para pigilan ang pagtakbo ni Vice President Sara sa darating po na 2028. Anyway, pakinggan nyo po ha. Nako, parang nagkakasunugan na sila. Mukhang hindi na-inform itong si John Vic Remulla sa script. Okay? Secretary, binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BGMP. Sa inyo po ba, napacheck nyo na po ba sa BGMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BGMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron, pero kinausap niya si Arnie Teves. Ano yan? Hindi si Madriaga. Si Arnie Teves. Si Arnie. So, paano yan? Mukhang hindi nyo na-inform sa inyong script at drama itong si John Vic Remulla. So, imbis na, binisita niya si Madriaga, ayan, sinabi niya na si Teves pala, si Arnie Teves pala yung pinuntahan at kinausap ni Vice President Sara, hindi pala si Madriaga. Paano yan? No? Kayo na lang mismo, naglalaglagan, nilaglag na kayo ng kalyado nyo. Arnie Teves ako usap. May CCTV po ng footage. I think so. May records yung warden. Pinakita. The warden was there present. Ayan, may record yung warden, syempre. Hindi naman mawawala yung CCTV niyan.
Dahil unang-una, ano yan BJMP facilidad yan. So, talagang may video yan, may CCTV yan. Present during the meeting, wala naman daw pinag-usapan masyado, kundi nagkumustahan lang. So, that was the extent of the report to me. That was October 19. Tama ho ba? I think so, yes. Yes. Nakakalungkot sapagkat So, paano yan? Sunog yung script nyo kay Madriaga. And sinabi ko nga, yung kay Madriaga talagang obvious naman. Mahina po yung pagka-produce ng kanilang pelikula. Pelikula na ang kanilang bida dito si Madriaga. At gusto nilang palabasin na kalaban ay si Vice President Sara. O yan, bistado po ang inyong script. At ito pa mga kababayan po natin, bago natin puntahan itong interview kay Bini Abante kung saan nagmamakaawa po siya at nanlilimos ng pagmamahal, nanlilimos ng respeto sa taong bayan dahil sa pagkamatay nga ng kanyang kasamang kawatan at puaya na congressman na si Ako. Buti nga, nabawas-bawas na sila. Alam mo itong si Bini Abante, mga kababayan, no, mukhang kasama po siya sa script laban kay Vice President Sara. Kasi siya po yung sumusulo ngayon na dapat daw po imbestigahan itong naging pahayag ni Madriaga at dapat daw po ito ay magkaroon ng panibagong quadcom patungkol sa sinasabing involvement daw po ni Madriaga doon sa pundo mula sa Pugo, mula sa drug lord daw po para sa pagtakbo ni Vice President Sara noong 2022. Alam nyo, itong mga script na ito, ginamit na rin po nila ito noon kay Vice President Sara. Di ba? So, at noon pa, ginamit na rin nila ito kay Tatay Digong. Pero hindi po ito nag-materialize Lahat palpak. Nakita kasi nila na hindi po effective, mga kababayan natin, ang ginagawa nilang impeachment against kay Vice President Sara. Nasusunod po sila, palpak, no? At yung mga senador ay hindi naman nila kayang bayaran lahat. So ngayon, kung mag-impeach din sila, alanganin din naman. Dahil binabantayan ng taong bayan ang pera na posibleng ilalabas nila para sa impeachment ni Vice President Sara. Sabihin natin kung nag-return ang ilang mga contractor ng milyon-milyon, 110 million, 70 million, 40 million, 15 million. So ganun karami yung pera nakatambak sa kanilang bahay. So hindi na nila magagawa yan ngayon na basta-basta na lang maglalabas ng pera dahil binabantayan nga sila. And tingnan mo, medyo na-delay yung budget ngayon at sinasabing magpupuyat na naman daw po itong si Bongbong Marcos. Itong si Bini Abante, kasama ito sa mga talagang gumagawa ng paraan para masira si Vice President Sara. Kasi takot nga siya. Tandaan natin, si Bini Abante ay tinalo po ng kanyang kalaban sa pagka-congressman. Sunerte lang ito dahil na-appoint ito ni Comelec Chairman George Erwin Garcia at pinadisqualify yung kanyang kalaban na sinasabing Chinese national daw at hindi daw totoong Pilipino. So yan ang kanilang drama doon. Pero hanggang ngayon is pa rin nakaapila pa rin yung nanalong congressman. So posibleng kung manalo siya sa kanyang apila matanggal si Bini Abante as congressman. Natalo na yan. Kunti lang ang diferensya. Pero dahil po kay Vice President Sara, natalo po itong si Bini Abante. Kaya talagang maggagawa ng paraan itong si Bini Abante na matanggal nila si Vice President Sara. Kasi pag si VP Sara na ang presidente, mahalong cut. May mga catch eye po siya ng mga proyekto dyan na kahit parkingan, nilagyan niya ng catch eye na proyekto. Sa catch eye kasi, 1,000 yung puhunan, 10,000 po yung kinikita. Di po ba? Anyway, okay, puntahan natin ang kanyang interview. Nalulungkot daw po siya dahil sa pagkamatay ng kanyang kapwa magnanakaw. Nawala agad siya sa amin. No? Hindi ko akalain yun. Nabigla nga ako. Akala ko okay na yung kanyang kidney transplant. Siguro hindi na kayanan ng puso niya. So bumigay na lang. Kaya I am very sad over what has happened to him actually. Tama di ba kung kayo magkakasama po sa Quadcom last year na tumutok doon sa investigation sa... In fact, several weeks ago, alam ko. Sinasabi ng Travis Veno, nakasabot din nila, bayarang media. O, kayo po yung sa Quadcom noon na nakatutok talaga, VP Sara. O, aminado din ang buwang niya. May sakit na siya. Sabi ko sa kanya, sige, Roman, magpahinga ka muna, pero
after that, kukunin kita uli sa Quadcom pag nagkaroon uli ng Quadcom. Yes. Sapagkat siya Diba? So, buti nga. Hindi na siya nakaabot sa Quadcom 2.0. Eh, yung Quadcom 2.0, si Madriaga na naman ang inyong gagamiting, ano dyan, yung gagamiting bida-bida. O, labang ka best siya friend. lang magiging partner ko. Lahat ng mga co-chair ko sa Quadcom nag-graduate na. Ano? Ako na lang ang talaga naiiwan. Kaya sabi ko, Huwag kang mag-alala, Bini Abante. Kahit naiwan ka ngayon, ikaw naman ata, no, ang nakikita ng taong bayan na susunod sa iyong kaibigan na si Akop. kailangan kita. So, mag-rest ka muna. And he told me naman na kasama siya uli. So, mapapahinga muna siya dahil sa kanyang sakit. At pangalawa, nasa CA siya. Kaya sabi ko, sige. Pero, huwag mo ako pabayaan dyan. Sabi ko, kailangan kita sa Quadcom. Yun din po sana ang gusto nating i-highlight, Kong, kasi dahil nga po apparently nagkasunod po ang pagkamatay ni Congressman Acop at ni Yusek Cabral, may mga ilan po kasing iniuugnay yung kanilang death at kinakaladkad po ang pangalan ni Congressman Acop doon sa issue ng flood control. Siguro manggaling na lang din po sa inyo, no, Kong, dahil lumabas na din naman ng mga info dahil sa mga achievements din po ni Congressman Acop as part of the Quadcom at yung nagpapatok nga doon kay Mary Grace Piatos. Kaya na nga din po siguro ang maglinaw, Kong, sa inyo pong kasamahan. Hindi naman siguro. I think hindi naman maganda na iugnay ang kamatayan ni Congressman Acop si Cabral, no? Sapagkat ito nangyari kay Congressman Acop, sakit to. Hindi naman niya akalain to. Malay natin, di ba? Malay natin, kunwari sakit lang. Eh, pwede naman gawa ng paraan niya ng mga sindikato. Bini Abante, baka may mas malalim na kinalaman po itong si Acop dyan. Di ba? Sa anomalya ng flood control. Balik tayo. Pangalawa, of course, very active siya sa aming hearing sa Quadcom. Wala namang kinalaman niyang Quadcom hearing namin kay Cabral. Wala namang kinalaman niyan sa mga flood control controversy. No? Yes. What we did was, we just did our job. No? Si Congressman Acop is a very, very good investigator during his time in the Philippine National Police. Kaya kailangan namin siya dahil sa kanyang investigative knowledge. No? I don't think it is fair na iugnay siya sa kamatayan ni Yusek Cabral. Sapagkat ibang-iba naman ang kamatayan ni Yusek Cabral sa kamatayan ni Congressman Acop. At Ako, pwede rin yan. Pwede rin yan may connection. Let tayo. sana naman yung mga correct nagbabasa na. amin, wag naman, no, bigyan naman ng konting respeto si Congressman Acop tungkol dito. Tangina mo ulit. Bigyan ng respeto. Eh kayo po ba nare-respeto nyo yung kagustuhan ng taong bayan na itigil nyo na po yung pamumulitika? Lalo na ikaw, demonyong Pastor Abante ka. Di ba? Nirespeto ba nila yung tao? Yung komento ng tao, nirespeto po ba nila? Yung mga vloggers na nagbabalita lang, gumagawa lang ng content para gisingin ang taong bayan sa tunay na kasinungalingan nyo sa Kongreso at sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Anong ginawa nyo, di ba? Pinatawag nyo, pinagigisa nyo. Pag ayaw mag-sorry, talagang gusto nyo i-contempt. Kaya no choice, no? Humingi ng sorry yung ilang mga vloggers, yung ilang mga resource person. Kapag hindi sumunod sa inyong kagustuhan, pinapakontempt nyo, pinapakulong nyo. Kaya nung kila ka Eric, di ba? So kayo yung mga utak nun. Ang ginawa nyo doon sa abogado ni Vice President Sara. Di ba? Kayo rin po yung nag-contempt nun. Kayo rin po yung utak nun. Oh, ngayon hihingi kayo ng respeto. Di po ba mga kababayan natin, ang respeto po ay hindi naman talaga hinihingi yan. Kusa pong binibigay ng tao yan. Kung baga reward ng tao sa'yo yun. Kung nakita ng tao, kung ikaw ay mabuting tao, mabuti ang iyong pagkatao, karapat dapat kang makakuha ng respeto. Pero kung tangina mong Abante ka, tangina mong Acop ka, buti nga na namatay ka na, hingi kayo ng respeto. Diba? Eh kayo ba nirespeto nyo ang nakikita ng taong bayan, yung reklamo ng taong bayan sa matinding korupsyon, pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa? Eh hindi nyo nga kayang banatan yung kapwa nyong kongresista na magnanakaw. Hindi nyo nga kayang banatan si Bongbong Marcos. Kinukonsinti nyo. Kayo, nayakop na yan. Ngayon, tangina nyo, hingi kayo ng respeto. PI kayo. At
kayo man hindi sang-ayon sa kanyang ginawa sa amin sa Quadcom, wag naman yung hanggang sa kamatayan niya, magsasalita kayo na hindi. Hindi pwede. Hanggang sa kamatayan niya, buti nga sa kanya. At balita ko, susunod ka na daw. Bini Abante, huwag ka kumain ng mga matataba at kumain ng masyadong matatamis. Baka sumunod ka sa kaibigan mong magnanakaw din. Hindi maganda sa kanya. Kaya yun lang ang pakiusap ko na sana tumahimik na lang muna kayo while Iyay ka. itong nangyaring ito sariwang-sariwa pa sa amin. No? Marami. Nakatanggap pa kami ng bashing. Ang next daw si Abante na. Naku, wag naman ganyan. Next ka na talaga, Abante. Yan ang gusto namin. Sana ikaw nang susunod, Abante. No? Para mabawasan ang mga buraot, kurap, magnanakaw na nakaupo sa gobyerno, kagaya mo. Di ba? Ito daw yung pastor na walang puso. Demonyo talaga. Okay, balikan natin ang sinasabi ni John B. Crimolia, mga kababayan po natin. Ayan po. Di ba? On Madriaga's claim, BP Sara Duterte visit BGMP but for TV, sabi nila muli. So, hindi totoo po na si John Beck, sabi ni John Beck, hindi totoo na si Madriaga ang pinuntahan ni BP Sara, kundi si Arnie Teves. So, antayin natin yung confirmation ni Vice President Sara. Antayin natin kung totoo ba na nagbisita po itong si BP Sara kay Congressman Arnie Teves. Kasi, syempre, sumagot na si BP Sara nga, at sinasabi na hindi po siya nagbisita kay Madriaga. At itong kay Madriaga na pagkiklaim ay isang pagkukunwari lamang. No? Isang kumbaga trolls kung sa social media. Ito po ay binayaran lang para gumawa ng affidavit. Siguro gusto nga makalabas at alam naman natin kung sino yung nagbisita sa kanya sa kulungan. Laila de Lima. Sumulat siya kay Laila de Lima. So, alam niyo na ang ibig sabihin. I-correct niyo na lang. Laila de Lima plus Madriaga, anti-Duterte, gigil sa Duterte, gigil kay Tatay Digong. Takot si Laila de Lima makulong. Kaya gumagawa sila ng paraan na kahit papano ay mapigilan ang pag-upo ni Vice President Sara. Sana lalapit na po na panahon, mga kababayan natin. Kaya takot na takot po itong sila, pati itong si Trillanes. Ibuti naman, no? Inahatulan na nga itong si Franz Castro at ibinasura ang kanyang apila sa Supreme Court. Franz Castro, kulong ka na. No, di pasabi-sabi pa dati si Franz Castro na ayaw niya daw po kay Vice President Sara. May pasabi-sabi pa na hindi daw po karapat-dapat si VP Sara na maging presidente. Kasi may mga allegations na ng piatos-piatos. O tingnan mo, sino yung tunay na kriminal at kidnapper? Sila itong mga nag-akusa kay Vice President Sara. Kaya antayin natin yung sagot ni VP Sara kung siya nga po talaga ay nagbisita kay Arnie Teves na sinasabing araw kung saan yon ang kiniklaim ni Madriaga na nagbisita daw ang ating mahal na Vice Presidente. Alam naman natin ito ay kasinungalingan and ito po ay script at linyada ni Trilliling. So good luck na lang sa kanila. Anyway, mga kababayan natin, puntahan naman natin itong bangkay po ni Cabral. So hindi pa tayo tapos, mga kababayan po natin. So usapin po dito kay Undersecretary Cabral ng DPWH. Dahil si Undersecretary Cabral ay kinuha ang kanyang bangkay at binalot po sa aluminum foil na kulay gold. Ito nga sinasabi, goldfish foil or security blanket. Mga kababayan, kaya pala ito binalot dahil marami pala itong tsorya. Either naglilik ng liquid or nabubulok na, masama na ang amoy, kaya binalot nila ng security blanket. Kaya kasi ang security blanket na ito, ayon po sa mga eksperto at sa mga doktor, ginagamit lamang ito kapag ang nirescue mo o yung kinuha mo ay nanlalamig. Kailangan ng medical assistant na para kahit temporary, mawala yung lamig na kanyang nararamdaman. So ito yung purpose ng mga blanket. At nakikita ko yan sa mga binabaha, sa mga binabagyo. So aluminum foil ang parang kulay ginto na yan na blanket ang binibigay para magbigay ng init sa katawan. Pero doon kay Cabral, ayon sa mga eksperto, dapat body bag kasi bangkay eh. Kaso ang iniisip nga nila, baka nga daw po nangangamoy.
So parang nangangamoy po na hindi si Cabral yung namatay na yan. So baka totoo nga ang sinasabing ito po drama lang. Palabasin na patay na si Cabral, pero baka ibang tao na matagal ng ilang araw na siguro namatay, hinulog doon. Yan ang tsurya ng iba ha. Ay nangangamoy na, kaya binalot dito po sa golden or sa security blanket. Ito, pakinggan natin ang paliwanag ng mas nakakaalam, mga kababayan. Good morning and Merry Christmas. So atong i-summarize na kuno ang gamit atong goldish foil or we call it security blanket. Ang procedure sa paggamit is only kung buhi pa ang pasyente. Okay. Ginagamit to siya para dili kung freezing ang pasyente, gitugnaw ang pasyente mo to siya. It's a security blanket. And then kung ulan para mabasa or kung kusog kayong hangin kay diri sa mapagkusog kang hangin mutugnaw gud siya. Or if the pasyente is have showing signs of shock. But if patay ang pasyente unya gigamitan og security blanket katong gold nga blanket, it's either Ito, pakinggan nyo ito ha. Ano ang purpose nitong security blanket kung patay na ang pasyente? Ano ang dahilan kung bakit kailangan po siya balutin? Ito yung katotohanan, mga kababayan. Kung saan, mukhang may tinatago sila dito. Play natin ito, ma'am ha. too much baho kaayo ang Ugoy. lawas. Patay. They don't want ang baho mo ang Mabawas. alisbo. Or the body have a lot of fluid, liquid. Kung ang lawas sa pasyente, daghan siya ka ng accumulation of water or kana gani ng hupong or na edema. Or for transport, if kailangan isakay siya aeroplano or isakay ba siya helicopter or whatever. And the last one is kung gusto itago sa mga rescuer to hide it to public viewing para dili makita, dili maklaro. So mao lang yun na siya ang gamit sa security blanket or goldish foil. So, sa may mga kuha ninyo, bana-bana, di man tugnaw diha, dili man para diri sa mua nga mostly ma-freeze jud ang pasyente. For me, So ayan po ha, kaduda-duda po. Posibleng ang ayaw ipakita sa publiko ang bangkay. Posibleng nangangamoy na. Posibleng kumakatas na ang kanyang katawan. Mas maraming fluid na lumalabas. Kaya gumamit sila nitong security blanket. Nako po, mga kababayan po natin. Kaya mukhang totoo ang nakikitang tsorya ng ating mga kababayan. Kaya may pa-selfie-selfie daw po yung driver para sabihin na nandun talaga yung kanyang boss bago ito nahulog. Baka nga naman pala na hindi talaga ito si Cabral. Anyway, mga kababayan po natin, lahat naman po malalaman natin ang katotohanan. Kung hindi man ngayon siguro, paglipas siguro ng ilang mga panahon. Tandaan natin mga kababayan, marami pa po na mga tao, malalaking taong involved ang may kinalaman po dito sa pagkamatay di umano ni Cabral. Mga sinasabing mga tsorya, mga dahilan, dahil sila po nandun ang kanilang pangalan as part of proponent o yung mga taong nasa listahan na involved sa maanumalyang blood control. At tandaan natin na wala hanggang ngayon itong computer po ni Cabral. Hanggang dito na lang muna, mga kababayan po natin. Abangan natin ang sunod nating update. Kaya na po ba ilabas ni Congressman Laviste ang mga listahan? Yan po ang ating abangan sa ating sunod na update. Buhay po kayong lahat. Buhay ang bansang Pilipinas. Thank you and God bless po mga kababayan.